Magandang hapon mga kamotodik. So welcome back po again sa aking YouTube channel. So ayan, so ngayon meron tayong gagawin na TMX 155. So problema, ayaw umandar. So subukan natin paanda rin. So ayan, nakasusi na at kick natin siya. So ayaw nga talaga. So ngayon, una natin i-check muna mga kamotodik. Tanggalin natin tong high tension wire. Ayan. So gutin. So subukan natin muna kung may kuryente. Ayan. Tinanggal ko na nga pala mga kamotodik yung upuan nito. Dahil para tuloy-tuloy na yung pag-ano natin. Ang pagtuturo. Para hindi na masyadong mabangat yung mga video. So ngayon, check natin yung kuryente. So, ayan. So ngayon mga kamotodik, ang problema niya nakita ko na minsan nagkakaroon siya ng kuryente at minsan naman wala. So ngayon para malaman natin kung ano talaga yung problema. So isa-isahin natin i-check. So gagamit tayo ng test light. So ngayon ito yung test light natin na gagamitin. So ituturo ko sa inyo kung paano mag-check at malaman kung anong problema ng motor na to, ng TMX na 155 o kahit anong motor na hindi umaandar. So sa mga ganitong AC supply or primary coil, ang i-check natin muna yung wires na color black na may pula. Ayan. So yan yung manggagaling mismo sa primary coil or AC supply. So i-clamp natin yung isang natin sa test light, yung negative. I-clamp natin sa body ground. At nung dulo naman ng test light natin, itusok natin doon sa wire na papunta sa primary coil. So kailangan pag pinadyakan natin to, iilaw dapat tong ating test light. So padyakan ko muna. Ayan, so walang ilaw, kahit ko konti, wala man lang kailaw-ilaw. So, ngayon, ang problema nito mga kamotodik ay yung mismong kanyang primary coil or yung kanyang AC supply. So, ngayon, kaysa sa bumili ng bagong stator coil, so sa mga TMX 155 kasi mga kamotodik ay mahal yung stator coil, yung genuine. So, may kamahalan din. So, para hindi na masyadong magastos, gagawin natin, ko-convert na lang natin siya sa DC supply or battery operated. So gagamit tayo ng 4-pin na CDI or yung panglipan 110 na CDI. So ngayon mga kamotodik, kunin ko muna yung CDI ko na gagamitin dito sa motor na to. At bago nga pala ang lahat mga kamotodik, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, so please pakiclick po ng subscribe button sa baba lang po ng video na to at click mo na rin ang notification bell. At kung sakali man nagustuhan mo ang mga video na to, pakiclick mo na rin po yung like. So ayan lang po. So ngayon, kunin muna natin yung CDI na gagamitin natin dito sa motor na to. Ayan mga kamotodik, ito na yung CDI na gagamitin natin. Ayan, kung mapapansin nyo, 4-pin siya, no? So, 4 lang yung kanyang ngipin. So, ngayon gagawin natin mga kamotodik sa mga hindi pa alam kung paano mag-convert ng battery operated sa mga AC supply na motor. So, ituturo ko sa inyo kung paano ito ikabit. So, ayan, kung napapansin nyo, dalawa sa baba, dalawa na sa taas na kanyang ngipin, no? Yung kanyang terminal. So ngayon, kung makikita nyo dito, itong isa na to mga kamotodik, ayan, itong isa na to sa gilid, kung nakaharap sa inyo yung CDI bandang kanan, kung nakaharap sa inyo, ito po yung kanyang positive na supply. Ito, kung nakaharap sa inyo yung CDI, ito po yung bandang kanan, positive supply po ito. At ito naman sa kabila, ito naman yung kanyang ground or negative. Ayan. So, ito po yung negative. At itong sa taas naman niya, ito yung pulser. Yan. So, yung color po ng pulser nyo, makikita nyo rin po yan dito sa stock wire ng inyong stock na CDI. Dito. So, ito po yun, no. Kaya, ito yung color blue. Ayan. Yung blue na may yellow. So, ito po yung kanyang pulser na wire. So, dyan po yan banda. Sa taas, kung nakaharap sa inyo yung CDI, kaliwa.
yung itaas po. So yan yung kanyang pulser. At yung ito naman sa taas din bandang kanan, yan naman po yung papuntang ignition coil. Ayan. So dito yan. Ayan. Ito yung kanyang stock na CDI. Ayan. Ang magagamit natin dito kasi 6 na wire to, yung kanyang stock CDI ay 5 wire. So magagamit natin dito, itong dalawa na to na magkatabi, hindi na natin kailangan yan. Hindi na natin gagamitin to. So ang magagamit natin itong tatlo. Itong color green, ito yung ground, at itong black na may ano pala to? Ano ba? Blue na may yellow, ito yung kanyang pulser. At yung black naman na may yellow, ito naman yung kanyang ignition coil. So ngayon, balatan muna natin to. So ngayon mga kamotodik, ito na naikabit na natin yung 4-pin CDI natin. So yung tatlong wire, ang kinabit ko na tatlong wire na ay yung ground, color green, at yung color itim na may yellow, yun naman yung sa papunta sa ignition coil. Ayan, dito sa bandang kanan kung nakaharap sa inyo ang CDI. Ayan, yung sa bandang kaliwa naman sa taas, yun naman yung sa pulser. Color blue na may yellow. Ayan, hindi kasi klaro dahil medyo may kalumaan na yung kanyang harness wire. So sa ibang TMX, ang iba niyan, color blue na may puti. At lalo na sa mga XRM 110, color blue na may puti. Yun ang kanyang pulser. So kung paano i-convert sa battery operated yung TMX, ganun din naman sa ibang motor na mga AC supply, katulad ng XRM 110. So kaparehas lang ang pag-convert ng battery operated sa TMX 155 at sa XRM 110. So ang natitira natin na wire dito sa ating CDI na 4-pin, isang wire, yung positive supply, kakabit natin yan sa accessories wire. So ngayon hanapin mo natin accessories wire. Yung accessories wire ng mga motor Honda, China Motors ay color itim. So hanapin natin yung color itim na wire na manggagaling sa kanyang susian. So hanapin muna natin. Ngayon mga kamotodik, ayan, makikita nyo, ito yung kanyang accessories wire. Ito yung wires papunta sa brake switch dito sa paa, sa foot brake. Itong color itim na to, ayan. Yan, so ito yung accessories wire. So dyan natin ikakabit yung positive ng papunta sa CDI. So kabit natin to. Yan, so dinugtungan natin ng wire yan. Ayan o, kung makikita nyo. Dinugtungan ko yan, papunta yan dito. So ikabit ko muna. Ngayon mga kamotodik, ayan, ikabit na natin lahat ng wire ng ating CDI na 4-pin. So ngayon, subukan na lang muna natin yung high tension wire niya kung may kuryente na. So subukan natin. So papadyakan mo yan mga kamotodik. Ayan. So may kuryente na. Ayan. Lumakas yung kuryente. So ngayon balik na natin yung kanyang spark plug cap. So, kabit ko muna to. Tapos ngayon subukan natin panda rin. Ops, namimitik na. Medyo masakit sa paa pag napitik. Ayan, so ngayon ayan mga kamotodik, umandar na yung TMX 155 na kinonvert natin sa DC supply. From AC supply to DC supply, ayan, ginawa nating battery operated. So ayan, so ngayon napaandar na natin itong TMX 155, ibalik na lang natin yung upuan at saka iayos natin ng maayos yung kanyang mga wire. So yung stock socket nga pala, so yan yung stock socket ng CDI mga kamotodik, hindi na natin pinutol yan dahil pagka naisipan natin ibalik sa stock na CDI, so ayan pa rin yung kanyang original na socket. So mabilis na lang ang pagbalik. So ngayon sana may natutunan kayo sa video na to, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please click po ng subscribe button sa baba lang po ng video na to, at click mo na rin yung like kung sakali nagustuhan mo yung video na to.